Guys, konnichiwa. So this is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So sa araw na ito po ay pag-usapan naman natin kung ano sa Japanese or ano ang Japanese term kung tayo ay sasagot ng hai wakarimashita or iiling tatango kahit naman ay hindi naman talaga natin alam kung ano ang sinasabi ng kausap nating Japanese. So, yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. So, ang tawag po sa ganyang pag-reply or pagsagot ay kara-henji. So, kara-henji is a compound Japanese word. So, unahin na muna natin ang kara. So, ang kara in Japanese language ay may maraming pinaggagamitan. So, ginagamit ito to express or state your reason. So, halimbawa, Ame ga futeiru kara norimashita. So, dahil ay umuulan, nabasa ako. So, yan. So, ame ga futeiru kara, tapos, nabasa na norimashita. So, yan po ang isang kagamitan ng kara. At ang pangalawang pinagagamitan ng kara ay ang paggamit sa kara as particle na katumbas sa English ay from. So, yan po. Halimbawa ay Ngongo rokuji kara shichiji made zangyo shimasu. So, mag-overtime siya from 6 p.m. to 7 p.m. So, yan po ang pangalawang pinagagamitan ng kara at ang kara naman na ginagamit sa kara henji ay wala po doon. So, ang kara po, ang meaning po na kara na ginagamit dito ay empty. So, yung henji naman po ay pag-reply or pagsagot. So, kung pagsasamahin nyo ang dalawang words na yan, so, ito ay, ang kakalabasan nito ay ang walang laman na pagsagot or yung sumagot ka lang ngunit hindi mo naman talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi sa iyo ng kausap mong Japanese. So, mag-iingat po kayo sa pag-reply na hindi nyo naman talaga alam ang totoong ibig sabihin ng kausap niyo Japanese dahil baka ikapahamak pa ninyo ito. So kung sakali man ay hindi nyo naintindihan ang sinasabi sa iyo ng kausap mong Japanese ay maaari mong sabihin sa kanya na pasensya ka na po, hindi ko po naintindihan ang sinasabi mo. Maaari mo ba itong ipaliwanag in simple Japanese words? So, ganyan po ang sasabihin nyo. So, simasen, o hanashita koto ga wakarimasen no de, kanta na Nihongo de setsume shite kudasai. So, yun lang po ang sasabihin nyo para naman po ay malaman niya na hindi mo naintindihan ang kanyang sinasabi at para nang sa ganyan ay ma-explain sa iyo in kantan Japanese words kung ano talaga ang ibig niyang ipahiwatig. So, para magkaintindihan kayong dalawa ay tanungin mo na lang siya na kung po pwede ay i-explain niya into simple Japanese words. So, yun lamang po. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video ito. So, follow for more. See you on my next video. Bye!